Muli ay magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa ating webinar na may temang ang ambag at gampani ng Sementeryo General de la Loma sa lipunang Pilipino noong panahon ng mga Espanyol mula 1863 to 1884. Upang formal na umpisahan ng ating event ay umpisahan natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Inaanyayahan ko po ang lahat na damhin ang presensya ng Panginoon at samahan kami sa isang maiksing panalangin. Diyos na aming Panginoon. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ngayon ay dadago po tayo sa pambungad na pananalita. Ngunit sa kasamaang palad po ay hindi po available ang ating tagapangulo na si Professor Marlon F. Agoy-Agoy dahil sa ilang mga personal na kadahilanan. Kung gayon ay ako na lamang po magbibigay sa inyo ng pambungad na pananalita. Itong webinar na ating isinasagawa sa kasalukuyan ay bahagi po nitong ating asignatura na Colonial Philippines 1, The Philippines Under Spain. So bale, kasama po kasi sa syllabus na pag-aaralan ng mga second year ay yung iba't ibang mga colonial policies na ipinatupad ng mga Espanyol sa panahon ng kanilang pamumuno dito sa ating bansa. At napapanahon naman itong papel na inihanda ni Ginoong Ramos dahil sa nung nakaraang mga araw lamang ay pinagdiwang natin ang Todos los Santos at ang araw ng mga kaluluwa. So parang nakikita natin na very relevant since pinag-uusapan din naman natin yung mga colonial policies na ipinatupad naman ng mga Espanyol sa ating bansa, partikular dito sa may kinalaman sa paglilibing sa mga tao. Without any further ado, I am now going to introduce to you our resource person. Siya po ay nagtapos ng Master of Arts in History sa De La Salle University, Manila at Bachelor of Secondary Education, major in History with undergraduate specialization in Reading sa Philippine Normal University, Manila. Sa kasalukuyan, tinatapos niya ang kanyang doktorado sa kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya ay nagturo ng araling panlipunan sa Elizabeth Seton School at naging house coordinator ng nasabing paaralan mula 2015 hanggang 2016. Sa kasalukuyan, nagtuturo si Ginoong Ramos ng mga asignaturang pangkasaysayan sa Kaunlaran Senior High School sa Navotas at sa Pamantasang San Beda sa Maynila. Without any further ado, let us all welcome Mr. Chen V. Ramos. Maraming salamat, Jasper, for that introduction. Mag-share lang ako ng screen. Sure. Host, transfer mo sa akin yung pagiging host. Okay, check lang kung okay na.
Nakikita na ba ang aking presentasyon? Hindi pa po. Hindi pa. Ayan, nakikita na? Wala pa rin po, sir. Wala pa rin. Wait lang ah. Okay, magandang hapon para sa inyong lahat. Maraming salamat sa Departamento ng Kasaysayan ng Polytechnic University of the Philippines at Professor Jasper Gambito sa sa invitasyon para aking talakayin ang aking naging thesis masterado sa Pamantasang de La Salle, Maynila. So katulad ng nabanggit ni Mr. Gambito, kailangan natin maunawaan yung iba't ibang mga patakaran ng Espanya sa huling bahagi at huling dekada ng kanilang pamumuno sa Pilipinas. Mahalaga ito dahil makikita natin na sinubukan ng mga Espanyol na bigyan ng mas maayos na pamumuhay, lipunan ang Pilipinas sa huling bahagi ng kanilang kolonisasyon bago sumapit ang himagsikan. Ngayon ang aking presentasyon at ang aking artikulo din na makikita ninyo na ito ay pinublish sa Hasaan Journal ng UST, ang ambag at kumpani ng Cementerio General de la Loma sa lipunang Pilipino noong panahon ng mga Espanyol, 1863-1884. Ngayon, nawala siya. Or I'm using, Google Sheets. Okay. Now, sa inyong palagay, bakit nga ba muna mahalaga na mabigyan ng isang ritual ang katawan ng isang yumao? Yun muna yung kailangan muna na maunawaan sa pagtatalakay ng mga tinatawag nating espasyo na nakalaan para sa kanila. So usually, binibigyan natin sila ng ritual dahil sumasaklaw siya doon sa pagpapahalaga na sa kanila, kaayusan natin sa lipunan kasi ayaw natin na maging dahilan sila ng tinatawag na sakit. At syempre, pagbibigay na rin ng tinatawag natin na respeto sa ating sarili kasi gusto natin na gawin din sa atin yun pag naman na tayo kinalaunan. Ngayon, kasi halimbawa, noong sinubukan na ilibing o ipanukala na ilibing si Marcos, so si Ferdinand Marcos, doon sa libingan ng mga bayani, marami yung mga reaction dito. Halimbawa, yung sinasabi nila na never forget, Marcos is not a hero. Another is, tama talaga na ilibing siya sa lugar na yun kahit sinasabi niya na he is a former soldier, so meron siyang rights and he's also a president. Pero bakit nga ba may ganito tayong uri ng reaction pagdating sa paglilibing? Ililibing lang naman siya. Tama ba? So kahit sino naman, okay lang yan, sililibing na lang natin siya. Pero itong issue na to ay merong isang mas malalim pang kahulugan sa ating pananaw bilang isang lipunan at nakaugat yun doon sa pagbibigay natin ng kahulugan doon sa mga tinatawag nating sementeryo. At yun yung kailangan nating maunawaan bilang mga historiador kung ano ba yung mga pagbabagong pinagdaanan noong mga polisiya at patakaran ng mga Espanyol pagdating sa paglilibing. Okay. Kadalasan, ang kasaysayan at literatura sa kasaysayang sementeryo sa Pilipinas ay nahati sa 4 na aspekto. So kadalasan alam natin o kilala natin o na-encounter natin yung paksang ito, syempre doon sa mga akda ng paglilibing ng mga sinaunang lipunang Pilipino, yung primarya at sekundaryang uri ng paglilibing. Syempre yung ikalawa is yung archaeolohiya, yung mismong disiplina ng archaeology. Syempre, ang pinakamadalas talaga is yung architecture kasi tinitingnan yung architectural status, structure, yung design, etc. At yung iba, minsan, ito yung hindi pa masyadong natatak kasi madalas nakafocus tayo doon sa sinaunang lipunang Pilipino. Pero yung gampani ng sementeryo sa paniniwalang Pilipino sa iba't ibang panahon sa ating kasaysayan. So wala pang masyadong nag-aaral nito sa kasaysayan natin. So halimbawa, yung sa akin ay yung panahon ng mga Espanyol, wala pa masyadong nag-aaral sa Amerikano at wala talagang literatura sa panahon ng mga Hapon. So may iba-iba kasi yung dynamics noong cemeteries during those periods. So yun yung kailangan nating makita as historians.
na baka interest nyo rin na pag-aralan. Ngayon, magtatanong ako sa mga audience. Maari na tumag siguro si Mr. Gambito. Wait lang. Nag-move siya. Sorry. Ako po ba magtatawag, sir, or random kayo magtatawag? Yeah, pwede naman na random, pwede naman magtawag. Sa palagay ninyo, ano yung pagkakaiba o pagkakahalintulad noong reduksyon at noong sementeryo in terms of its structure, shape, different aspect, or yung meaning niya? Who wants to try? Siguro may volunteer na lang po ako, sir. I'm volunteering Mr. Valera. Mr. Valera? Magandang hapon po, sir. Yes po. So palagay mo, ano yung pagkakaiba noong o pagkakahalintulad ng reduksyon at ng isang sementeryo? Based dun lang sa image. Base po dun sa nakikita ko, sir, ang maganda po niyang pagkakahalintulad ay at evident po na pagkakahalintulad niya, sir, ay una dun po sa reduction para po siyang may center. Dun po sa sementeryo para din po may center. If you're familiar po, sir, dun sa plaza, sir, parang ganun po yung structure na, sir, ng parang may mga nakapaligid na tapos may open space din po, sir. Yun po yung napansin ko po. Okay, that's a good observation. How about the others? Isa pa siguro. Thank you for that, Mr. Valera. Thank you po, sir. Meron po ba? Mag-message lang po sa chat kung meron idea. I think the president of SMK, baka meron siyang insight patungkol dito, si Mr. Kevin Ibasco. Sige, Mr. Ibasco, what do you think? May pa ata. Baka mahina din yung kanyang internet connection. Yes. Sige, I'll proceed. Sige. Miss Taoy, sir, meron po siyang meron daw siyang insight. Miss Taoy? Magandang tanong po. Napansin ko lang po na yung sa sementeryo po ay may saktong sukat po yung bawat boxes po sa isa pang malaking box na kinaiba po dun sa reduction. Sa reduction po, mapapansin natin na pare-parehas po sila na parang nakapaloob yung pinakasentro sa gitna na may malaking sabi na po nating gusali. Pero napapansin ko po na yung sa sementeryo po, saktong-sakto yung sukat hanggang sa kasalukuyan po. Parang makikita po natin sa mga sementeryo natin dito sa Pilipinas ay may pagkakahanay ng maayos yung mga tinutuluyan ng mga yumao na kinaiba po dun sa reduction na may iba pong parang iba po yung angulo pero magkakasama po sila sa isang bahagi po ng box po. Ayun po. So, gamitin natin yung mga key terms na ginamit ninyo. May tiyak siyang espasyo. Meron siyang meron siyang pagkakahani-hanay. Maaari natin sabihin yun. Pwede rin natin sabihin na located lang sila, parang compact sila. Yun yung similarities ng dalawa. Yung reduction kasi, kung alam na natin na ito ay isa sa mga unang plano o sistemang panglipunan ng Espanya para pagsamasamahin sa iba't ibang barangay at pagsamahin siya sa isang reduksyon, yung lahat ng mga Filipino. So, ibig sabihin, kapag nandun ka sa space ng reduksyon, ay nangangahulugan na yun na ikaw ay nasa ilalim o nagpapasailalim ka doon sa tinatawag na pamamahala ng Espanya. Ibig sabihin, ang reduksyon ay sumisimbolo sa isang espasyo na nakalaan para sa mga katolikong buhay na Pilipino. That is the reduction. Yung sementeryo ay allotted para naman sa mga Kristiyanong patay. Nagigets yung yung dynamics niya. So ibig sabihin, yung reduksyon ay nakaalaan or naka-specify siya para doon sa mga buhay ng mga Katoliko. Kumpara doon sa mga doon naman sa patay ay yun doon sa mismong sementeryo. Mahalaga yung mga espasyong to kasi alam naman natin na
nilabelan o bibigyan ng ngalan ng mga Espanyol yung mga tao na hindi bahagi ng mga spasyong to. Yung remontados, indocumentados, etc. etc. So ibig sabihin, yung mga spaces na to ay nagbibigay sila ng tinatawag na privilege. Of course, task na rin dun sa mga Filipino na nakapaloob dito sa mga sistemang lipunan ng Espanya. So titingnan natin kung paano yung sementeryo ay naging isa siyang tool para ayusin yung lipunang Pilipino sa panahon ng 1863 hanggang 1884, hanggang sa kasalukuyan naman actually. Ngayon, ang alam natin, ibibigyan ko na kayo ng isang brief history at development ng tinatawag natin mga ritual and burial rites doon sa paglilibing ng mga Pilipino. Alam natin ito na gumagamit ng primarya at sekundaryang paglilibing ng mga Pilipino sa pagbibigay o pagpe-preserve ng tinatawag natin na katawan o labi ng isang tao. Mahalaga ito dahil katulad ng aking nabanggit sa unahang bahagi ng presentasyon, pagbibigay ito ng respeto doon sa yumao sa lahat ng kanya naiambag. Hinihingi rin natin yung tinatawag na, syempre, guidance doon sa kanila dahil gusto natin na proteksyonan tayong mga buhay. At syempre, ano rin yun, connection din natin yun doon sa tinatawag nating tagapaglikha. So parang inuugnay natin yung sarili natin doon sa other world or doon sa mundo ng mga Diyos at Diyosa. Sa pagpasok ng mga Kristiyano, hindi naman syempre agad-agad tinanggap ng lipunang Pilipino ang Kristyanismo at yung mga kagamitan na pinakilala nila sa atin. Lagi nating tatandaan yun na sa Spanish colonial period, mahalaga na makita yung pagbabago. Ang tawag namin doon sa ang tawag sa historiography noon is yung dinachronic, wherein makikita mo yung iba't ibang pagbabago ng anyo ng paglilibing or ng iba't ibang mga bagay. Pero yung pinakadaloy noon is yung synchromatic niya. Ay makikita mo yung meaning niya ay pare-pareho lang. So kahit nagbabago yung anyo niya, bilang historiador, ang kailangan nating makita is yung paano nilapat ng mga Filipino yung kahulugan ng sarili nilang kultura doon sa pinapakita o pinapakilala ng mga Espanyol. Ganon yung ginawa o ganon yung paglalapat na nangyari doon sa dynamics ng Spanish colonial period. Kailangan na maunawaan ng mga praile sa pamamagitan ng pagbuo ng iba't ibang mga diksyonaryo, sermones at bokabularyos, yung paniniwala at kahulugan noong tinatawag na paglilibing sa lipunang Pilipino. Hindi dapat nakilala lang na ako, ito yung libingan, libing nyo dyan, that's it. Hindi pwede yun. Kasi hindi makikita ng mga Pilipino yung essence noong ginagawa nilang kultura kung hindi nila nauunawaan o hindi nila nilalapat yung kahulugan na sarili nilang pakahulugan doon sa paglilibing, doon sa bagong anyo ng sementeryo. Kaya kung pupunta kayo sa National Museum or makikita nyo yung mga sinaunang kabaong, may makikita kayo doon sa ibabaw noon na mga reptilya na sumisimbolo doon sa Diyos ng underworld or Diyos ng kamatayan. So, yun, pag nakita yun, ginamit yun ng mga Espanyol para ilapat yung sementeryo, minamerge na yung sementeryo, plus yung ating practice ng burial. So, yun yung paunti-unti nilang ginagawa para magkaroon tayo ng tinatawag na parang paglalapat o pagsasaangkin ng mismong bagong kultura. Again, mahalaga yun dahil yun yung magiging dynamics noong mismong magiging meaning o kahulugan ng sementeryo doon sa lipunang Pilipinas. Nakaugat pa rin siya doon sa sinuunang paniniwala natin. Okay, next. So ano yung mga paniniwala o yung mga konsepto na ginamit na mga Filipino at ng mga Espanyol para magkaroon ng merge o mag-merge o magsama yung konseptong Pilipino at Espanyol sa pagpapahalaga doon sa tinatawag natin na paglilibing.
ito ang naging produkto ng aking pagsusuri. Yung 3 konsepto ng buhay, kalusugan at kamatayan na aking tatalakayin doon sa mismong kasaysayan noong Cementerio General de la Loma. Kasi ang kailangan nating makita ay hindi lang siya, maraming mga projects ang Espanya in the latter part of their colonization na hindi na naging effective kasi masyado na siyang late. So ang kailangan nating maunawaan, bakit hindi pa rin siya, bakit hindi naging effective? Bakit naging, kahit hinabol mo lahat ng mga policies mo, ay hindi pa rin siya tinanggap o hindi pa rin siya sapat sa pananaw ng mga Filipino. Kasi baka masyado nang sagad o masyado nang nayurakan yung mga konseptong to na nakikita nyo sa aking presentasyon. Okay. Siyempre, doon sa 1700s till the 1800s or ng pananatili ng Espanya sa Pilipinas, ang lahat ng burial system or lahat ng minilibing ay nilalagay sa mga simbahan. So bago siya nilabas dun sa mga alam nating sementeryo ngayon, lahat siya ay located sa loob ng mismong cemetery. Ngayon, ito ay isang malaking issue para sa kanila dahil ito ay nagiging nagbubunsod ng korupsyon sa pagitan noong kura paroko at noong ng pamahalaan at syempre yung mga taong nakapaligid mismo doon sa simbahan. Nung unang polisiya kasi ng Espanya, ang inilibing lang sa loob mismo ng sementeryo. Di ba, pag pumunta kayo sa San Agustin, di ba, makikita ninyo yung meron sa floor, meron doon sa mga, that's not torre, it's mga walls niya, is yun yung mga Spanish officials na nag-contribute sa conquest or nagkaroon ng mga special positions sa colonial government sa Pilipinas. So that's the policy. Ang dapat lang na ilagay sa loob ay yung may mga malaking gampanin sa pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay ninilibing sa gilid ng sementeryo. So usually doon sila nakikita. Ngayon, ang problema kasi dito ay syempre dahil nasa loob lang sila, limited yung bilang ng kayang ilibing sa loob. So, nagkukos siya para magkaroon ng tinatawag na corruption kasi bibilhin siya, papatasin yung rent. Tapos, i-acquire na siya ng mayayamang mga politiko na Espanyol. So, hindi pa kasama dito yung mga Filipino. At meron din silang paniniwala na pag mas malapit ka sa altar, yung mismong altar ng simbahan, mas malapit ka doon sa tinatawag na makakamtan mo yung kaginhawaan sa kabilang mundo. So, ibig sabihin, mas malapit doon, mas mataas yung presyo. So, yun yung kailangan nating maunawaan sa mga to. Next, sa pag-usbong ng komersyo sa Pilipinas, siyempre, nag-usbong ito ng iba't ibang oportunidad para sa mga Filipino at nakinabang doon yung mga ilustrado. At yun sa pagkakataong din iyon, nagbukas din iyon para sa mga Pilipino na makapasok doon sa espasyo na eksklusibo para doon sa mga Filipino na may kakayahan na bumili. Ngayon, yung mga mayamang Filipino, yung mga ilustrado, ay sila naman ngayon nakikipag-bargain doon sa pamahalaan. So, ibig sabihin, mayaman pa rin o yung meron pa rin kakayahan makapagbayad, yung nakakapagpalibing doon sa loob, which is, again, they believe na kapag nandun ka sa loob ng espasyong yun ay mas makakamtan mo o mas malapit o mas malaking chance mong mapunta ka doon sa tinatawag na langit. Ngayon, kung tatanungin niyo kayo mga Pilipino, syempre, nandun lang sila sa gilid. Ang masama doon din kasi, nagiging cost din yun para may mga reports sa mga parishes, makikita natin sa mga documents nila, na nagiging cost yun para yung mga Filipino ay bumalik dun sa sinaunang pamamaraan noong paglilibing kasi nga nagkakaroon ng exclusivity yung mismong paniniwala ng sementeryo which is introduced nga ng mga Espanyol. So parang hindi equal na nagiging cost yun para doon sa pagbabalik sa dating kinagawian. Okay. Now,
Ang isa sa mga pinakamahalaga natin na kailangan maunawaan kung bakit mag-shift yung thinking ng Espanya is because of the natural calamities na tumama sa Pilipinas nung kanilang pamumuno. At alam naman natin yung pinaka nahirapan sila, pati Amerika, na magkaroon ng isang maayos na sistema na hindi masyadong maapektuhan yung buong kaayusan ng lipunan. 1863, sa panahon nila, tumama yung tinatawag natin the Great Manilan Earthquake na makikita natin doon sa mga tala ng mga parishes din na malaki yung devastation nito, lalo na sa sistema ng kaayusan at nung kalusugan sa mismong Kamaynilaan. Maraming naapekto ang mga simbahan at infrastruktura sa Intramuros ng panahong ito na nagbunsod para mawalan noong paglilibingan yung mga taong namatay mula sa mismong lindol. Sabi rin sa mga tala, karamihan sa kanila naghahanap na lamang ng bakanteng lupain, minsan nakatiwangwang sa kalye, tapos doon na lamang nabubulok. Ngayon, doon naisip ng Espanya na magkaroon ng tinatawag na parochial cemeteries na kailangan ay bumuo sila ng mga sementeryong labas doon sa espasyo ng mga simbahan. Pero isa lang siyang parochial cemetery. So ibig sabihin, parang yung mga parian, may isa silang parochial cemetery. Maswerte kung bawat isang parian. Pero ang nangyayari rin kasi during that time, naghahati-hati rin yung iba't ibang parian doon sa isang maliit na sementeryo. So, again, insufficient pa rin siya para doon sa malaking damage na ginawa ng earthquake o ng lindol noong 1863. Which is yung mga dahilang iyon, halimbawa, bukod sa lindol, tumama rin yung cholera noong 1820, nagsabay-sabay siya na naging dahilan para magplano ng isang pangmatagalang solusyon yung Espanya, which is yung kailangan nilang makatayo o magpatayo na tinatawag natin mga general cemeteries o sementeryo general sa Pilipinas. Ang sementeryo general ay hindi na bagong konsepto ng paglilibing. Ito ay mas nauna pang gawin sa Espanya. Medyo hindi lang, again, late kasi yung mga policies na dumarating sa Pilipinas, kaya hindi siya na-implement agad. Ang unang sementeryo general sa Pilipinas ay yung Sementeryo General de Dilao o PACO, which is yung kilala natin at pinalabas sa KMJS nung linggo na PACO Cemetery. So yan yung una nating Sementeryo General. Ang pangalawa is yung Sementeryo General de la Loma, which is yung pinakamalaking proyektong ng Espanya sa huling dekada nila in terms of cemetery. Ito yung pinakamalaki nila. So dako ako sa La Loma. Para sa hindi nakakaalam, ang La Loma Cemetery ay matatagpuan sa pagitan ng tatlong tatlong lungsod, Caloocan, Quezon City, and Manila. Pero dati naka-under siya sa jurisdiction ng Manila. Ngayon, sakop niya yung tatlong sementeryo, which is yung Cementerio del Norte, Manila North Cemetery, na naging public cemetery yan during the American period. That is the first public cemetery sa Pilipinas under the American period na hindi kailangan na nasa isang specific na relihiyon ka lang. So, open siya for public. Yung La Loma Cemetery kasi, si Catholic Cemetery kasi, exclusive for Catholic. Then yung Chinese Cemetery, it's for Chinese. So, mahalaga yung pagkakahati ng tatlong yan kasi hindi naniniwala kasi yung mga Espanyol na dapat hindi pagsamahin ang Katolikong bangkay sa Chinong bangkay. Kasi may mga practices ang mga Chinese na para sa mga Espanyol ay hindi nakakatulong para magpadala ng kaginhawaan para sa mga kaluluwa. Ayun. Sa unang plano nila, kung makikita nyo to, ito yung Hospital del San Lazaro, yung hospital, San Lazaro Hospital ngayon sa may Tayuman. The first plan kasi nila is yung mamamatay from
cholera outbreak. So ito ay tinayo kasi from the reactions from cholera outbreak noong 1820 plus yung earthquake noong 1863. So yung dalawang yon trigger yon para sa pagbuo ng mga malalaking semeteryo. Ngayon, ang gusto nila mangyari kapag may namatay from the earthquake man or from the cholera, diretso sana sila sa cemetery. Nakikita yung Cemetery de Santa Cruz. Pero hindi nag-materialize to. Okay? Kasi ang sinasabi nila, sabi ng mga architect, ay masyadong malapit yung cemetery doon sa ospital na nagiging dahilan para doon sa tinatawag na baka daw mahawa yung mga Filipino na nandun sa ospital doon sa hangin na nagmumula doon sa mismong sementeryo. Kasi alam naman natin during this time, naniniwala ang mga Espanyol na ang sakit ay nagmumula sa masamang amoy, sa hangin, sa tubig. So, dinadala daw yun sa ospital ng San Lazaro. So, nagiging cause yun para mamatay daw o magkaroon lalo ng sakit yung mga nandun sa loob. So, hindi nasunod itong planong to. Next, the second plan, ang ginawa nila, they plan to create a new cemetery naman, pero dalawa na siya, duplicated na siya. Mangyayari, malapit pa rin siya sa main hospital ng San Lazaro, pero this time, mas tapat na siya. So nakita niyo kanina, di ba? Nandun siya sa may kabilang kanto ng Dalubayan. Sa plano na to, nandun na siya, pagitan na siya, nasa gitna na siya, nasa pagitan na siya nung nasa kaliwang side noong kalye. Ito ay yung tinatawag na Cemetery de Cristiano. So, first plan is cemetery for Christians lang. Tapos yung isa ay Cemetery de Infeliz para sa mga Chinese. Again, kailangan nilang i-separate. But again, itong planong to ay hindi na isakatuparan. Bakit, sir, kung tatanungin, sir, bakit hindi po natutupad yung mga plano? Kasi ang problema lagi ng Espanya, pag sa usapin ng urban planning, pagdating sa mga cemeteries, is gusto kasi nila as much as possible ay exclusive nga lang siya for Christian. Hindi siya magkukos ng problema. Lalo na nung panahon tong kasi, sinarado na rin yung Cementerio General de Paco dahil sa epekto nun sa mga tao. So nakita nila yung bad effect ng cemetery kasi na-surpass noong nung limit o nung limit, parang what do you call that? Nasagad noong bangkay yung limitasyon noong mismong Cementerio General de Dilao na naging cause para maging masama yung amoy, yung katas doon sa mga tao nakapaligid doon sa mismong cemetery. So they really wanted a cemetery that will lessen the effect or the bad effects of it. Doon sa mga nearby Arabales, doon sa plano na itatayo nila. Now, so itong yung mga unang plano na nakikita, nangyari yon around 1863 to 1864. So, reaction siya from the earthquake. Pero, natenga siya for 18 years. Ibig sabihin, for 18 years, walang nangyari sa plano. Revise sila ng revise, pero hindi na isakatuparan yung mga nauna nilang plano. Nirecheck lang nila ulit yung plan noong 1882 kasi tumama na yung cholera outbreak ulit. Okay. Now, so yung nakikita ninyo sa screen, yan yung plano ni Antonio Yuula para sa Laloma Cemetery. Okay. Now, sorry, I'll go back to that slide. So, explain ko lang So, ano yung pagkakahalintulad ng Cementerio General de la Loma sa isang reduksyon? Ang Loma kasi, from the term Loma, isa siyang lugar or upland. So, mataas na uri ng lupain. So, mahalaga yun para sa mga Espanyol kasi malayo siya doon sa mga residents, malapit sa tatayuan niya. So, medyo malayo pa kasi upland nga siya.
Ang maganda rin kasi sa sementeryong to ay makikita niyo mamaya sa plano. Eto, meron kasi sa loob niyan, kung papupunta kayo ngayon sa mismong Laloma Cemetery ngayon, may makikita kayong river stream sa loob ng sementeryo. During that time, naniniwala yung mga Spanyol na dapat merong malapit na water form sa loob ng mga cemeteries. Why? Kasi they believe that yung katas noong bangkay is binawash out siya nung tubig mula doon sa mga rivers or sa mga water forms. Kaya nga doon sa isa ring na sementeryo na tinayo during this time, yung Cementerio de San Antonio Abad, yung malapit yung yung dating Harrison Plaza, makikita nyo sa gilid din nun, meron din siyang ilog. So factor sa kanila yun, sa mga architects na kailangan may water form. Yes sir, di ba yung cholera outbreak ay parang nadadala siya because of water, natatransfer siya through water. Yun yung problema during that time. Hindi pa kasi masyadong malawak yung idea ng Espanya in terms of knowledge about germs. So technically speaking, they believe that cholera is hangin, tapos yung iba naniniwala tubig, yung mga sources ng water. Pero yung mga flowing water, they don't believe na cause yun para sa pagkalat ng cholera. Pero in the latter part, syempre malalaman na ng mga scientists natin na isa yun sa mga reason kung bakit mabilis yung pagkalat ng cholera sa Maynila. Now, balik lang ulit ako. Ito yung nakikita nyo na red na yan. Itong mga red na to, yan yung mga niches. Okay. The original plan of Antonio Uula during this time is to create a cemetery that is public, parang open to public. Parang it's parang cemetery park. Ang ganun yung gusto niyang mangyari. Kaya yung makikita yung na green na parang bilog-bilog dun sa loob ng mga squares na red, ay yung mga parke. Okay. Yung gitna niya, yan nakikita niyo dyan, yan yung kapilya or yung mismong papakita ko mamaya na chapel na magiging center of activities doon sa cemetery. So parang gusto nila mangyari dito is that pag namatay yung bangkay, halimbawa sa mga ospital sa iba't ibang probinsya, pag dinala siya sa Laloma, dediretso sila sa kapilya, yan yung magiging parang center of activities sa church after ng diretso libing. Okay, yun yung system na gagawin during that time. At kung mapapansin nyo rin, maraming open Sir Ramos, medyo naputol po ata yung inyong connection. hindi to naging matagumpay dahil yung park type na cemetery sa consciousness ng mga Filipino dahil nga masyado siyang foreign doon sa idea na ang gusto lang naman nila is for kaginhawaan. Again, yung three concepts kanina, the buhay, kalusugan, at kamatayan, yun yung basis ng mga Filipino doon sa pagbibigay ng tinatawag nating saysay ng mga sementeryo. So gusto lang nila na mabigyan ng tamang paglilibing, na maging maayos yung pwesto nila na hindi nakaka-apekto sa kalusugan ng mga tao. At syempre mapagpatuloy yung sistema at kultura ng paglilibing. Yun yung basic concept ng mga Filipino pagdating sa burial. Na dapat yun lang yung maging basis din ng mga Espanyol. Kasi yun yung original na tinanggap nila. Nagka-crash ako talaga. Tinatrader ako ng iPad ngayon. Okay. Bumaba ko na lang sa yung mag-screen share. Sige, okay lang, Jasper. Magtatapos na rin naman. Okay. So, nakita niyo na to? Or hindi pa? Not Diyan ako yet. nag-stop kanina. Not yet. Eto. Not yet. Parang sa slide 26 ka ata nagtapos. Okay. So, ang layo pala na ng putol ko. Okay, ngayon. Ito yung katulad ng sabi ko kanina, nung nawala ako. Ito yung chapel dun sa loob ng Cementerio General de la Loma.
ito yung original structure na mula doon sa plano ni Antonio Uula. Kung pupunta kayo sa La Loma ngayon, ito ay yung tinatawag na old chapel. Yung new chapel nila, yung St. Pancratius din, St. Pancratius din naman to, ay nandun sa may unahan or malapit siya sa may pasukan noong mismong sementeryo. So, again, katulad nga ng mission ng mga historiador, ay sana malagyan to ng historical marker. Kasi yung mismong administrators noong La Loma Cemetery ay hindi nila alam yung essence or yung history mismo ng mismong lugar, which is kind of disappointing kasi hindi nila na-preserve ngayon yung mga structures na natitira pa from the Spanish colonial period. Another, ito i-rundown ko lang sa inyo yung itsura ng plano doon sa La Loma Cemetery. Yan yung itsura noong mismong chapel. So nasunod naman nila halos yan. Ito yung itsura ng mga nicho. So 3 level siya, ganun naman siya lagi. Parang katulad din siya sa may Paco Cemetery. Diba ang Paco Cemetery kasi circular. So ang problema kasi sa circular na uri na cemetery, masyado limited yung space. So hindi mo magagamit yung gitna. So yun yung naging problem sa sa Paco Church. Ito ay Paco Cemetery. So technically speaking, yun yung in-address ng La Loma Cemetery na mas spacious siya at mas maraming maililibing. Okay, so 3 layers, may 2. And then nakiwalay din yung sementeryo para or nicho para dun sa mga bata at dun sa mismong mga matatandang nililibing. Again, ito ay isang image noong Cementerio General de la Loma, yung old chapel during the American period. Kung tatanungin niyo sa akin kung ano nangyari sa kanya, yung itsura na, yung nakikita yung mga grasses na yan, natabunan na yan, mga nicho na yun, mga nicho na siya ngayon. Nung pumunta ako ng cemetery ng La Loma, ang una kong hinanap dyan is yung mga natitira pang mga nicho during the Spanish colonial regime and early American period. Ang problema, wala na. Tinanong ko kung bakit, ano nangyari. Sabi nila kasi, tinatabunan daw kasi yan every 5 years ng asfalto. So parang naglalagay sila ng kalsada. So nangyayari yung mga nicho ngayon, natatabunan siya nung mismong palupa nila doon or pagdagdag nila ng lupa na nagiging dahilan para mapunta siya sa ilalim. So yung mga dinadaanan nila ngayon, dinadaanan ng mga tao doon, nasa ilalim doon, mga nicho din. Another, so ito images lang din siya. So yun yung mga early pictures ng La Loma. Ayan. So, land-based pa rin yung iba. So, ibig sabihin, majority ng nasa plano, hindi masyado nasunod. Yung nakita nyo kanina na red na nasa gilid, ito, ito yung nicho na kanya nasa plano, nasunod yan. Pero yung location niya hindi. Ito ay, lalagyanan ng mga equipments. Ito ay isang osaryo. So, dyan tinatapon lahat ng mga bangkay na hindi na nakakapagbayad ng renta. Okay, so yung nakikita yung mga 2 bata na yan. Naghanap kasi sila ng ginto doon sa mga ngipin. So, nabebenta kasi yun during that time. Now, overall, kung titingnan natin, paano ba nakatulong yung sementeryo sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng lipunang Pilipino? Una sa lahat, kung hindi na itayo ang Cementerio General de la Loma, magkukos yun para magkaroon ulit ng another type of illness na mula doon sa mga bangkay. Magkakaroon ng social chaos. So magkakaroon ng kaguluhan. Siyempre, magiging dahilan din yun para bumalik ulit sa traditional na pamamaraan yung mga Pilipino doon sa paglilibing sa kanilang mga yumao. Nung tinayo to noong 1882, ginamit na siya, 1882, nung pinano siya, simula na siyang itayo, ginamit na agad yung mismong lupain sa kanya. Pero formally, binuksan siya 1884
Kasi kailangan nga gamitin yon mas maaga kasi nga tumama yung cholera outbreak. Ngayon, sir, na ano niya ba, na-sustain niya ba yung dami ng mga ninilibing? Actually, hindi. Naging cause siya ulit ng panibagong problema na naging dahilan para magtayo ulit ng panibagong mga sementeryong parokyal. So, ibig sabihin, pero again, kung hindi natayo ang La Loma, magkukos siya ng mas malaki pang problema. Kasi wala nang pako. Puno na yung mga sementeryo sa simbahan. Puno na rin yung mga naunang sementeryo parokyal. So, ibig sabihin, kung hindi ito natayo, sigurado medyo mas malaki pa yung bilang ng mamamatay nung panahon na yun. Again, bilang konklusyon, makikita natin na majority of the plans during that time ay tugon ng mga Espanyol or pamahalang Espanyol doon sa tinatawag nating mga natural calamities. Majority ng mga cemeteries, yun yung naging reason kung bakit sila tinayo. At yun yung mahalaga nating tingnan na anong ginawa nila o anong ginawa ng structure na yun para doon sa kaayusan ng isang lipunan. Yun kasi nakakalimutan kadalasan sa pagsusulat ng kasaysayan. Akala lang natin, tinitingnan lang natin siya in a sense na okay, nandyan lang siya, tapos may mga taong nililibing. No, tingnan natin siya kung anong role niya doon sa iba't ibang aspect ng lipunan. Second, syempre makikita rin natin doon sa kasaysayan niya yung kahalagahan ng sementeryo para sa ugnayang panlipunan at kaayusang panlipunan. Dahil katulad nga ng sinabi natin kanina, kung walang sementeryo, magkakaroon ng tinatawag na social chaos sa loob na iniiwasan ng Espanya during that time. Dahil alam naman natin na nasa papik na to noong kanilang galit doon sa sa colonial government. Kahit hindi pa naman dumating ang kahit hindi naman mangyari ang 1872 is nawawala na naman ba ako? Ayun. Sorry, nawawala ba ako ulit? Nawala po yung ini-screen share niyo po. Okay. So yun. So, again, and last, nakapaloob din sa naratibo ng kasaysayan ng La Loma, yung iba't ibang simbolo at pananaw at konsepto ng Pilipino na kailangan nating pahalagahan at sinasabuhay pa rin natin actually hanggang ngayon na ngayong araw ng mga hapon actually, yung araw ng mga patay, ay yun pa rin yung ating isinasabuhay kahit nag-iba siya ng anyo na nandito na tayo sa loob ng mga bahay natin. But still, yung pagpapahalaga natin dun sa mga taong namatay ay nandun pa rin. At yun yung kailangan nating makita at pahalagahan sa pagtalakay natin ng kasaysayang sementeryo sa Pilipinas. Yun lang. Maraming salamat. Pasensya na nawawala-wala ang aking presentation. Okay, maraming salamat din po sa inyong presentasyon, Sir Chen. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating magiging malayang talakayan. Katulad po ng ating nabanggit kanina, yung mga may katanungan po ay maaari po kayong mag-message sa ating chat box patungkol sa kung ano po yung inyong mga gustong i-clarify sa ating paper presenter. Meron po ba mga katanungan? Okay, siguro yung take ko dito sa presentation mo, Sir Chen, ay yung tungkol doon sa connection, di ba, ng reduksyon. Kung ang reduksyon ay para sa mga buhay na Kristiyano, ang sementeryo naman ay para sa mga namatay na Kristiyano. So para may continuity, di ba? Yeah. May katanungan daw si Miss Shamay May Taoy. You can unmute your device, Miss Taoy. Kung gusto mo din na makita ka namin, ay pwede ka mag-start ng iyong video. Okay lang po ba kung audio na lang? Yeah. Oo lang. Ayan, magandang nung high school po kami, nakikita po namin yung mismong La Loma, nandito kami sa loob mismo at nakakapag-practice po kami doon ng mga sayaw-sayaw at iba pa pong mga activities sa school. Ngayon po, nung sa natatandaan ko po, yung simbahan po na pinakita nyo kanina, ay hindi na po siya ganun kaayos. Tapos may mga bintana na po na sira-sira at parang po may na
pagyanig ng lupa ay parang pwede na po siyang mabuwal talaga ng ng kabuuan. Tanong ko lang po, nung nagsasaliksik po ba kayo nung pag-aaral na ito, ay nalaman niyo din po ba kung sino po yung kasalukuyang nangangalaga at nagpapanatili po nung kaayusan nung simbahan o nung mismong laloma po? Salamat po. Sige, thank you for that. Actually, yung unang, katulad na sinabi ko rin kanina, ang problema kasi sa mga structures na ginawa o pinayo nung panahon ng mga Espanyol is yung sustainability and rehabilitation para sa kanila. Tama yun. Last napunta ko sa kanya noong last 2018 hata yun. Marami na rin silang mga bintana sa kanya kasi masyado siyang public eh. So madaling i-access, madaling maka-access. Ngayon yung problema doon, wala kasing nilatag yung administrators na parang plan para sa mismong rehabilitation yun. Ang namangalaga kasi niyan ay mga priory ng Archdiocese of Caloocan. So sila muna yung una kong kinausap para sana i-discuss sa kanila yung project. Kung may naitabi silang mga documents, etc., etc. Pero ang problema ay hindi sila open doon sa historical value ng mismong sementeryo. More or less parang mas gusto nila na magkaroon ng profit doon sa mismong land kaysa doon na pangalagaan yung mismong mga structures na nandun sa loob. Kasi ngayon nakita nyo doon meron ng columbarium na mataas. Yun, bahagi yun ng plano ng Laloma. So tinabunan na lang nila na without considering the historical value of the whole plan. So yun, so may problema talaga yung mga administrator doon actually, yung mga yung Archdiocese of Caloocan. Sila yung may hawak saan. Ayun, salamat po. Salamat din Thank po you for that. Po talaga namin. Ako po personally, nung high school, mga grade 8, wala po kaming kaalam-alam na may significance po pala yung structure. Paired successfully. Yes, yun yung problema sa kanya rin actually. So medyo marami ring mga tao yung nakakalimot sa social relevance niya. Kaya napapabayaan din siya. Okay, so as historians, yun yung role natin to connect the narratives, the relevance of it dun sa present generation para pag-aware na sila, maybe we can start a program for it. So parang napag-usapan namin before nila Xiao Chua that parang as much as possible gumawa daw ako ng isang program or tourism project for the Laloma. Kasi nga, siya, di ba, magkakaugnay siyang cemetery doon. So, gawa daw ako ng project for the sepultureros. Of course, medyo mahirap pa siya because I'm studying right now. Maybe after my PhD, I'll focus on those projects. Thank you for that. Bago po tayo dumako sa susunod na katanungan, ay ina-acknowledge po natin yung presensya ng ilan sa ating mga kasamahang guro mula sa departamento, sina Professor Maria Rodora Agustin, Professor Neil Oliver de la Cruz, at saka Professor Angel Duque. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming aktibidad. Ang sumunod pong katanungan ay mula kay Armando Espiritu Jr. Sabi niya, magandang hapon po. Ang tanong ko po ay about sa connection ng cemetery sa reduksyon. Gaya rin po ba ng reduksyon ang positioning sa paglilibing sa loob ng Laloma? Like ang mayayaman ay mas malapit sa simbahan and yung may hirap ay malayo sa simbahan? Yes, that's correct. That's a good observation. Actually, ganun din yung system, halos. Mas malapit na sa chapel para doon sa mga mayayamang Filipino. Tapos yung mga medyo mahirap din sa medyo dulong part. Again, yung ganong sistema ng corruption sa mga niches, hindi nagbago yun. Siguro ang mas maganda lang ngayon, mas open na siya for Filipinos compared with yung Spanish yung nasa church pa siya, na exclusive lang siya for Ilustrados plus the Spanish officials. Ngayon kahit medyo may kakayahang kang magbayad or may kakayahang kang magbayad, you have the capacity to put your death dun sa loob o yung dun sa mismong sementeryo. Mas open na. Okay po, maraming salamat po. May iba pa po bang pahabol na mga katanungan? Ang susunod naman po ay kay Kevin Conrad Ibasco. Magandang hapon po.
Nagkaroon ng epidemya ng kolera sa Maynila at isa ito sa nagbunsod ng pagtatayo ng mga libingan. May mga records po ba na sa paglilibing ng mga namatay ay meron silang binabayaran sa kolonya? O pamahalang kolonyal na siguro ang ibig sabihin dito. Yes, so meron naman syempre definitely. Pero ang mas marami silang bayad ngayon kasi mas maraming certificates na kailangan during the epidemic. Kasi kailangan ng clearance from the medical titular na safe yung bangkay or na properly na ano siya, na nalagay sa isang maayos na libingan. Tapos yung transport pa from the hospital, sa office ng medical titular patungo dun sa mismong cemetery. So it costs another money. So medyo costly talaga siya. So kung yung mga hindi nakaka-afford o wala kakayang magbayad, there are also records na nagsasabi na nandun pa rin sila sa gilid ng kalsada. Imagine, yun yung always constant dun sa mga documents. Laging nasa kalsada, naghahanap ng bakanting lupain, doon na lang nililibing. Pero malapit pa rin doon sa space noong sementeryo. So kahit wala sa loob, at least medyo malapit ng konti kasi yun lang yung kaya nila. Okay po. May iba pa po bang mga pahabol, mga katanungan? Mahaba-haba pa po yung oras natin na nakalaan. Siguro, Sir Chen, habang wala pa pong iba nagtatanong, ako naman po yung magbibigay ng katanungan sa inyo. Paano po ba yung proseso ng paglilibing sa laloma? Ano po yung kunwari, sabihin natin ng isang tao ay namatay. Ano yung mga proseso na kinakailangang gawin ng kanyang mga mahal sa buhay para yung nasabing bangkay ay mailibing sa laloma? Okay, so syempre parang kaugnay din siya doon sa naunang tanong. Depende doon sa cause ng death. Yun muna ang kailangan munang maunawaan. Kapag naging cause of death niya is yung cholera, kailangan niyang pumunta sa isang certified na public health official para i-recheck yung tinatawag na parang safety noong bangkay, kung pwede na siyang i-transport. After nun ay ilalagay siya sa isang casket na kahoy, usually din naman kahoy. Then, i-transport siya doon sa mismong cemetery. Tapos, meron na siyang nakaalat doon na niche para sa kanya. Ilalagay siya doon sa loob ng nicho after ng mga rituals doon sa chapel. Then, after 3 to 5 years, kailangan niya ulit magbayad ng rent doon sa nicho. Kasi renting siya, hindi siya maaring bilhin. So, pag nabayaran niya yun, magsistay siya ulit doon. Kapag hindi, tatanggalin yung bangkay niya, tapos ilipat siya doon sa osaryo na pinakita ko kanina. So, medyo, costly talaga yung mismong paglilibing. Yung mga permanent settlement doon kasi na mausoleum, after niya ng American period yun . Kaya naging permanent, pero during that time renting ang mas kaya pa ng mga tao. So yun yung process. So parang every 3 years may possibility na yung bangkay and yung kalansay o yung remains kapag hindi na nabayaran ng pamilya ay mahahalo sa mass grave. Parang ganun po, sir. Yes. Pero paano po yun, sir? Parang kada zona, parang kada lugar doon sa sementeryo ay may iba't ibang price range. Let's say, for example, pag malapit ka sa kapilya, mas mahal yung lupa, yung nicho. Tapos kung mas malayo ka naman, mas mura. Ganun po ba yung parang dating doon, sir? Actually, parang alam niyo yung parang hindi siya nakasulat, pero yun yung ginagawa. Okay? So parang unwritten rule. Unwritten rule. Na-observan din niya ng mga ang nakaka-observe kasi ng mga irregularities, mga praile. Yung mga mismong praile. Kasi ang nagtatakda ng presyo dyan is yung mismong colonial government. So halimbawa, 5 pesos, mga ganun. Yun yung nakatakda para sa malapit sa nicho, sa chapel. So ngayon, yung mga tao dahil limited lang naman yung slot kasi epidemic nga, tataas na hindi, sige kunin ko yan, 15 pesos. Basta ako yung mailagay dyan. So yung mga unwritten rules, kasi nga again, epidemic siya. At marami ang nangangailangan ng isang permanent kahit pa paano na lugar para sa mga yumao. So yun. Okay, sir. Sige po. Meron pa po ba tayong mga pahabol na mga katanungan?
mula sa ating audience? Again, kapag meron pong katanungan ay mag-message lamang po dito sa ating chat box so that you could be recognized. Para may Okay. So, it seems na parang wala na atang katanungan, Sir Chen. Oo nga. I hope you learned something. Okay. Oo. Hindi, may nagpasalamat siya. Okay, sige. So, alright, dako na po tayo sa susunod na bahagi ng ating webinar. At ito naman po ay ang paggawad ng sertipiko. Umuulan po ba dyan sa inyo, sir? Mukhang malakas atang ulan. Wala kasing electric fan ko. Electric fan. Okay, sige. Kaya So, sige po. Hindi naman po, sir. Ito po. Allow me to read the citation. Politeknikong Universidad ng Pilipinas, Departamento ng Kasaysayan at PUP Samahan ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan. Ang katibayan ng pagkilala na ito ay pinagkaloob kay Profesor Chen V. Ramos, isang mag-aaral mula sa Universidad ng Pilipinas, para sa kanyang hindi matatawarang husay bilang tagapagsalita sa isinagawang presentasyon ng papel na may pamagat na ang ambag at gampani ng Sementeryo General de la Loma sa lipunang Pilipino noong panahon ng Espanyol mula 1883 hanggang 1884. Na dinaluhan ng mga mag-aaral at dalubguro ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas, gayon din ng mga bisita mula sa iba pang mga institusyon. Ipinagkaloob ngayong 3 ng Nobyembre taong 2020 sa pangunguna ng PUP Departamento ng Kasaysayan ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas, Santa Mesa, Maynila. Ninagdaan, Ginoong Jasper Christian L. Gambito, Dalubguro, PUP Departamento ng Kasaysayan, at Professor Marlon F. Agoy-Agoy, tagapangulo ng PUP Departamento ng Kasaysayan. So yan po, sir, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aming seminar at ito po ay aming ipapadala na lamang sa inyo via email. So bigyan po natin si Sir Ramos ng isang virtual round of applause. So, maraming salamat po, sir. Thank you, Mr. Gambito. Okay po. Dako naman po tayo ngayon sa susunod na bahagi. Ito naman yung pangwakas sa pananalita. So hindi ko na po ito masyadong patatagalin pa. At tayo po ay lubos na nagpapasalamat kay Ginoong Ramos dahil sa kanyang pagpapaunlak sa ating paanyaya upang dumalo dito sa webinar na ito. At hinahangad po namin na nawa ay meron po kayong mga natutunan patungkol sa pulisiyang kolonyal na pinatupad ng mga Espanyol sa ating bansa, lalo't higit partikular sa paglilibing noong panahon ng mga Espanyol. Panghuling mensahe po para sa lahat ay magkakaroon po ng e-certificate ang lahat ng mga dumalo sa ngayon. Maging sa mga manonood sa video na i-upload natin sa social media as long as sasagutan po yung ating Google form para sa ating evaluation. Yung mabibigyan lamang po ng e-certificate ay yung mga manonood at magpapasa ng evaluation form sa araw na ito. Yung mga makakapanood po tomorrow ay hindi na po sila mapagkakaluban pa ng kanilang e-certificate. Ayun lamang po at maraming salamat. Again, Sir Ramos, maraming salamat po. Sa mga mag-aaral, maraming salamat sa pagdalo at sa mga kasamahang guro sa departamento. Upang tapusin ang ating programa sa araw na ito, ay ating awitin ang himno ng PUP. We
Again, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating webinar sa